Ito na nga pala yung mga bagong piyesang naikabit ko dito sa binubuo kong project bike, si Project Snoopy. Medyo masakit lang talaga sa bulsa bumuo ng motor, lalo kung pang junk shop na yung itsura. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung pagbabago dito sa binubuo kong project bike. Bali, ito na nga pala yung pang-8 araw ng pagbubuo ko dito sa nabili kong napabayaan na Yamaha Sniper 150. Medyo napatagal din kasi yung delay ko rito. Wala kasi akong mabilihan talaga na harness. Dahil nga binahayan ng daga to noong nabili ko, marami talagang wirings ng inat-ngat. Pero buti na lang kaya pang remedyohan, kaya ito ulit yung gagamitin natin. Kaya nagsimula nga pala ako sa pagsasalpak nitong susian para sa mga susunod na video, matest drive na rin natin siya. Dito nga rin pala sa susian nakakonekta yung lock nitong upuan, kaya pinwesto ko na nga pala dito sa batalya hanggang dito sa dulo. Medyo hirap na rin ipasok tong cable dito sa mismong lock, kaya binaklas ko muna tong dalawang allen para lang mailagay natin to sa ilalim. Dito nga pala nilalagay tong pinakadulo nitong cable. Ito yung humahatak dito sa lock para mabuksan tong upuan. Kaya nung naiayos ko na yung pagkakalagay, binalik ko na rin dito, tapos kinabit ko na yung allen na binaklas natin kanina. Kaya sunod ko nga palang ginawa, kinuha ko na nga pala tong gauge. Bali, hiwalay nga pala natin siya dito sa kaulin niyang luma. Kaya tinanggal ko na nga pala yung 3 screw na lock niyan. Kakabitan kasi natin to ng bagong gauge lens para mas pogi tignan. Mukhang wala pa naman sira tong mismong gauge, kaya okay na tong lens lang yung palitan. Kaya nung nailagay na nga pala natin yung bago, kinuha ko na rin tong bagong cowling na paglalagyan natin. Meron pa nga pala tong goma na pindutan na nakalagay dito sa luma, binaklas ko na lang tapos nilipat ko dito sa bago. Hindi na nga rin pala presentable yung mga switch nito, kaya bumili na nga rin pala ako ng bago, kaya sinama ko na rin sa pag-unbox. Bale, dito nga pala yung sinasalpak sa mga butas. Hindi kasi ako gumamit ng aftermarket na switch, medyo mas nalilinisan kasi ako sa stock lock lang. Bale, di salpak nga lang pala yan dito, bahagya mo lang iipitin yung dalawang lock para sumagad sa ilalim. Kaya after ko nga pala ilagay yung mga switch, isinalpa ko na rin tong bagong gauge, lalong umangas tignan, parang bago lang yung itsura. Kaya nung naiayos ko na nga pala yung fittings, kumuha na nga rin pala ako ng screw. Bali, meron lang tayong ilalagay dyan para siguradong hindi to kumalog, lalo kapag tumatakbo na. At dahil plano ko na nga rin pala may kabit yung harness, inilagay ko na nga pala yung bracket dito sa unahan. Dito kasi nilalagay yung regulator, pati na rin yung ECU para tuloy-tuloy na natin may kabit yung buong wirings. Kaya nung naitornilyo ko na nga pala ng maayos tong bracket, saka ko nga pala kinuha tong dalawa, ipinasok ko lang dito sa dalawang butas. Kaya nung maayos na yung pagkakalapat nito, saka nga pala ako kumuha ng dalawang nut, nilagyan ko lang. Ito kasi yung magsisilbing lock niya. Mukhang mabilis lang talaga makatapos ng isang project bike, pero kung magsisimula ka galing sa zero, medyo matrabaho talaga. Hindi lang naman kasi sa pag-a-assemble tumatakbo yung pagbubuo ng project bike, dahil ultimo yung mga maliliit na pyesa, dapat mabili mo rin lahat. Kaya doon sa mga nabibitin sa mga naikakabit natin na pyesa, pasensya na kayo, hindi talaga to pwede ng madalian. Kailangan talaga laanan ng mahabang oras. Kung ano kasi nakikita nyo sa video, ganito talaga yung actual na nangyayari, hindi kasi pwedeng i-shortcut. Pero mabalik muna tayo dito sa kinakabit natin pyesa. Bali, isa-isa ko na nga palang binabalik yung mga sakit nito. Buti na lang talaga mga balot lang ng wire yung inatngat ng daga, hindi niya dinamay itong mga sakit, lalo na itong mga sensor. Kung nagkataon, medyo kakamot ulo talaga dahil pahirapan na rin maghanap ng buong harness nito. Kaya nung naikabit ko na nga pala lahat ng sakit, pati yung mga sensor, kinuha ko na nga pala tong airbox. Ito na may sunod na ilalagay natin. Kaya tinanggal ko na nga pala yung 4 na screw niyan dito sa magkabilaang gilid dahil papalitan ko nga rin pala tong na air filter. Medyo makapal na rin yung libag nito, kaya hindi na natin uhugasan, palit bago na lang para sigurado. Kaya pagkatapos ko nga pala linisin tong airbox, ikinabit ko na rin tong bagong air filter, tapos nilagay ko na tong takip, ikinabit ko na rin tong mga screw na tinanggal kanina. Kaya hinuli ko nga pala tong ikabit para hindi tayo mahirapan maglagay ng harness. Dito nga pala yung sinasalpak sa may bandang gitna. Inilapat ko lang yung pagkakapasok ng hose dito sa throttle body na nakakonekta dito sa airbox, tapos nilagyan ko na rin to ng mga tornilyo. Kaya after nga pala natin sikipan yung mga tornilyo ng airbox, kinuha ko na nga pala tong bagong signal light na gagamitin natin dito sa likuran. Bale, gagamit pa rin tayo ng original para siguradong pang matagalan. Bale, disalpak nga lang pala dito kumpara dun sa ibang motor na nabuo natin. Meron talagang sariling tornilyuhan. Ito goma lang na stopper. Bahagya mo lang pupersahin yan paikot hanggat sa sumagad yung stopper dito sa pinaka-pender. Kaya nung nakabit ko na nga pala sa may kanan, ito naman pinasok ko dito sa may bandang kaliwa. Kaya nung naiayos ko na nga pala yung pagkakalagay, kinuha ko na rin yung pinaka-wirings nito, idinuktong ko lang dito sa harness. May mga color coding naman yan, kaya hindi ka rin malilito kung sakaling magkabit ka ng ganito. Kung ano yung kulay ng wire nitong signal light, ganon din yung ikakabit mo dito sa harness. Magkakatalo na lang talaga kung replacement yung nabili mo dahil minsan hindi talaga parehas yung kulay. Kaya nung nailagay ko na nga pala yung dalawang signal light, inilagay ko na rin to pati itong tail light lens. Dahil tuyo na rin naman tong nirepaint natin na gas tank, ikinabit ko na nga rin pala yung mga sakit nito sa ilalim. Tapos inayos ko lang yung pagkakapwesto ng wirings, tinanggal ko lang yung mga nakalagay dito sa ilalim para walang sagabal dito sa gas tank. Ikinonekta ko na nga rin pala tong pinaka-hose ng gas tank papunta dito sa throttle body. Binuka ko
ko lang ng bahagya yung clamp, tapos nung sumagad na nga pala dito sa pinakabuta, saka ako binalik sa dulo. Kaya nung siguradong wala na tayong aayusin dito sa ilalim ng gas tank, isa-isa ko na nga palang binalik yung mga tornilyo nito. May pagkakasunod-sunod talaga sa pagbubuo ng project bike. Kung ayaw mo sumakit yung ulo mo, kakaulit ng trabaho. Pero may mga time talaga na hindi may iwasan, pero at least kahit papano, iniisip natin. Para na rin kung sakaling magbuo kayo ng ganitong project bike, at least kahit papano, may naibigay akong maliit na idea sa inyo. At ito na nga pala yung mga pesang naikabit natin ngayong araw. Abangan nyo yung susunod na video, may mga ilang pesa pa tayong isasalpa. So yun na nga pala, mag-update muna tayo ng mga natapos nating gawin para dito ngayon sa day 8 nito ni Project Snoopy. So tingin ko almost nasa 80% na siguro ng mga pesa na kailangan natin ikabit dito ay naisalpak na natin. So ayun, ang kinabit nga pala natin ngayong araw, itong gas tank, nilagay ko na. Itong airbox, naglagay din tayo dito ng bagong air filter kasi washable yung nakalagay dito. Tapos sobrang dumi na rin, so hindi na rin natin ginamit yon. Tapos ito nga pala, dahil naghahanap tayo ng harness nung isang araw, wala talaga tayong makita, kaya sinaga ko na tong lumang harness nito. Ang issue kasi nito, marami tong mga naging open wiring dahil nga binahay ng daga, nginat-ngat niya. So binalutan muna natin ng electrical tape para siguradong safe at walang mag-short circuit. Tapos ito nga palang gauge dito sa taas, pinalitan na rin natin to ng lens para mas maging pogi tignan, halos naging brand new itsura. And ayun, siguro sa mga susunod na video, ang ilalagay na rin natin dito ay yung mga kahay, sasalpak na rin natin, yung sprocket tsaka yung kadena, kasi kanina lang dumating yung bago nating sprocket. Kakabit na rin natin yan. Kaya sa mga nag-aantay na magiging resulta nito, abangan nyo bukas yung susunod na video natin. Pero bago nga natin tutuluyang tapusin, yun, konting update lang para sa mga walang ipon dyan pero gusto mo magkaroon ng poging Suzuki Smash this coming November katapusan. Napaka-pogi, no? Napaka-basic lang din nung kailangan mong gawin. Check mo lang dito sa comment section, right? So yun na nga, kung gusto nyo magkaroon ng tsansa na mapamanahan natin ng Suzuki Smash this coming November katapusan na yan, napaka-basic lang ng gagawin nyo. I-download nyo lang tong laro na to, tapos kung bago lang kayo dito, i-click nyo lang tong register. So basic info lang na mailalagay mo rito, itong mobile number mo, tsaka password, and then itong verification code. And kapag nakapaggawa ka na ng account, syempre pwede ka nang pumunta dito sa login, pindutin mo lang yan. So kapag nakapag-login na nga pala kayo, ito na yung makikita yung homepage nitong Ace Game. Ayan, kung naghahanap kayo ng paglilibangan, tapos may mga pabarya-barya kayo dyan, ito, pwede kayong sumubok maglaro rito. Ayan, napakarami talaga, no? So sa mga magtatanong naman kung paano kayo makakapaglagay ng pondo rito, basic lang din, i-click mo lang tong wallet. Tapos pili ka lang kung magkano yung gusto mong ilagay na pondo rito. Ayan, marami ka naman pagpipilian dyan. So kapag nakapaglagay ka na ng pondo at kung gusto mo na maglaro, ayan, ipapakita ko sa inyo yung madalas na nilalaro ko rito, itong Dragon versus Tiger. Dahil basic lang naman tumayari rito. Basic lang din manalo dahil dalawa lang yung pwede mong pagpilian. So subok nga tayo ng barya. Ito 5 piso. Dahil libangan lang talaga to, barya-barya lang ako magtaya. So try tayo dito sa Dragon ng 5 piso. So real time yan, kapag mas mataas tong Dragon na baraha kumpara dito sa Tiger, matik yan, mananalo tayo ng 5 piso kung magkano yung tinaya natin. So ayun nga, mas mataas sa baraha tong G's, kaya panalo tayo ng halos nasa 5 piso. Malaki na yung pinanalo nyo, syempre ang pinaka the best na gawin nyo ay i-withdraw nyo na yan. Pindutin nyo lang tong withdraw dito sa baba, tapos ilagay mo lang dito kung magkano yung gusto mong i-out dito sa laro. So automatic yan, papasok sa Gcash mo. So ayun, ulitin ko mga sir, kung gusto nyo magkaroon ng tsansa na mapamanahan itong Suzuki Smash, so ang gagawin mo nga lang, mag-download ka rito, tapos mag-register ka, ilapag mo sa baba yung SS katunayan na nakapag-register ka, tapos abangan mo lang yung live natin sa katapusan, right?